Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Agrikultura, Grade 4, Quarter 2, Aralin 8. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa paraan ng pagtutuos ng presyong paninda at kabuuang tubo o kita. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Una, natutuos ang halaga ng paninda, kabuuang tubo o kita. Pangalawa, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng talaan ng puhunan, gastusin at kita o tubo sa pagtitinda. Mga nilalaman. Una, paraan ng pagtutuos ng presyong paninda at kabuuang tubo o kita. Pangalawa, paggawa ng talaan ng puhunan at ginastos. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral gamit ang concept map. Kumpletuhin ang concept map at isulat sa loob ng mga kahon ang mga wastong pamamaraan sa pagbebenta ng pananim. Sa gitna makikita natin ang wastong pamamaraan ng pagbebenta ng pananim. Magbigay ng 4. Sagutan natin. Una, tamang presyo. Siguraduhin na aayon sa kalidad at gastos ng produkto. Pangalawa, malinis at maayos na produkto. Siguraduhing sariwa at maayos ang pagkakapakete. Pangatlo, pagbebenta sa tamang pamilihan. Piliin ang tamang lugar o platform para sa mas maraming mamimili. At pang-apat, tapat na pakikitungo sa mamimili, maging magalang at matapat sa pagbebenta. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pangkatang survey. Hahatiin kayo sa 5 grupo. Kukumpletuhin ang survey sheet at ipapakita ang sagot sa klase bago ang talakayan. Sa unang column, makikita natin ang pangalan ng nakapanayam. Pangalawang column, mga tindang pananim gaya ng gulay, prutas at iba pa na makikita sa palengke. Pangatlong column, paraan ng kanilang pagbebenta at pang-4 na column, halaga ng panindang pananim sa paraang pakyawan, tingian, per kilo, tali at iba pa. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Panuto, basahin ng mabuti ang nilalaman ng kahon. Una, pagtutuos. Tumutukoy sa pagkukwenta, pagsasaayos at pagtatala ng mga gastusin o kita sa isang negosyo. Pangalawa, tubo. Tumutukoy sa kita o karagdagang halaga na naiiwan pagkatapos bawasan ang lahat ng gastusin at puhunan mula sa kabuuang kita ng negosyo. Pangatlo, puhunan. Tumutukoy sa perang naipon o nakamit para gamiting pag-uumpisa sa isang negosyo.
kaugnay na paksa bilang isa, paraan ng pagtutuos ng presyong paninda, kabuuang tubo o kita. Pagproseso ng pag-unawa, pagpapalimbag. Upang malaman ang ilalagay na presyo sa bawat paninda, kailangang kwentahing mabuti ang nararapat na halaga upang hindi malugi. Narito ang formula sa manual na pagkukwenta ng halaga ng isang paninda na maaaring sundin. Narito ang unang formula. A. Pesos puhunan times 15% idagdag sa puhunan. Presyong pantinda. Halimbawa, santan ay 5 pesos ang puhunan. Times natin sa 0.15. Ang sagot ay 0.7,500 o 0.75. Pangalawang formula sa pagkuha ng kabuuang tubo. Pinagbilhan minus puhunan equals kabuuang tubo. Halimbawa, 1,500 ang halaga ng pinagbilhan. 1,200 naman ang puhunan. 1,500 minus 1,200 equals 300. Narito ang kabuuang tubo natin. Narito ang pangatlong formula. Formula sa netong tubo. Kabuuang tubo minus mga gastos equals netong tubo. Halimbawa, 300 pesos ang kabuuang tubo. Minus 20 para sa pamasahe at pambalot. 300 minus 20 equals 280 pesos. Yan ang ating netong tubo. Pinatnubayang pagsasanay. Subukin natin. A. Kwentahin ang halaga ng paninda na ginagamit ang sumusunod na formula. Formula, pesos minus puhunan times 0.10. Idagdag sa puhunan. Presyong pantinda equals puhunan plus 10%. Sa unang kolum, makikita natin ang puhunan. Sa pangalawang kolum naman, ang presyong pantinda. Number 1, 6 pesos. Ang sagot, 6.60 pesos. Number 2, 10 pesos. Ang sagot, 11 pesos. Number 3, 15 pesos. Ang sagot, 16.50 pesos. Number 4, 16.50 pesos. Ang sagot, 18.15 pesos. Number 5, 20 pesos. Ang sagot, 22 pesos. B. Panuto. Gamitin ang mga sumusunod na formula sa pagkukwenta ng kabuuang tubo at netong tubo. Pinagbilhan minus puhunan equals kabuuang tubo. Kabuuang tubo minus mga gastos equals netong tubo. Sa unang kolum, makikita natin ang pinagbilhan. Pangalawang kolum, puhunan. Pangatlong kolum, kabuuang tubo. Pang-apat na kolum, mga gastos. At panglimang kolum, netong tubo. Number 1, pinagbilhan, 500 pesos. Puhunan, 400 pesos. Kabuuang tubo, 100 pesos. Mga gastos, 15 pesos. Netong tubo, 85 pesos. Number 2, 250 pesos, 140 pesos, 110 pesos, 20 pesos, 90 pesos.
Number 3, 255.50 pesos, 120 pesos, 135.50 pesos, 18 pesos, 117.50 pesos. Number 4, 555 minus 50, 250 pesos, 305.50, 30 pesos, 275.50 pesos. Number 5, 700 pesos, 550 pesos, 150 pesos, 35 pesos, 115 pesos. Ikalawang araw. Paglalapat at pag-uugnay, punan natin. Gamit ang grapikong pantulong sa ibaba, isulat sa loob ng mga kahon ang mga hinihinging formula na ginagamit sa pagkukwenta ng paninda. Pagkukwenta ng paninda ay nahahati sa tatlo. Una, formula sa pagkukwenta ng halaga ng paninda. Pangalawa, formula sa pagkuha ng kabuuang tubo. Pangatlo, formula sa pagkuha ng netong tubo. Una, formula sa pagkukwenta ng halaga ng tubo. Halaga ng paninda equals puhunan. Formula sa pagkuha ng kabuuang tubo, pinabilhan minus puhunan equals kabuuang tubo. Pangatlo, formula sa pagkuha ng netong tubo, kabuuang tubo minus mga gastos equals netong tubo. Kaugnay na paksa bilang isa, paggawa ng talaan ng puhunan at ginastos. Pagproseso ng pag-unawa, pagpapalimbag. Ganito ang payak na pagtutuos ng kita sa paghahalaman. Itala ang halaga ng pinagbilhan. Ibawas ang mga pinagkagastusan. Ang natirang halaga ay kita. Halimbawa, talaan ng gastusin. Halaga ng pananim, 1,500 pesos. Halaga ng pataba, pamatay ng peste, 300 pesos. Bayad sa serbisyo, 150 pesos. Iba pang gastusin, 100 pesos. Ang total ay 2,050 pesos. Halaga ng pinagbilhan, 5 pasong santan, 1,000 pesos. 7 pasong rosas, 1,300 pesos. 10 pasong caladium, 2,150 pesos. Ang total ay 4,450 pesos. Halaga ng pinagbilhan, 4,450 pesos. Halaga ng gastusin, 2,050 pesos. Kita o tubo, 2,400 pesos. Pinatnubayang pagsasanay, subukan natin. Kumpletuhin ang table sa ibaba upang mabuo ang talaan ng mga puhunan, mga ginastos at maging kita o tubo ng paninda. Talaan ng gastusin, halaga ng pananim 500 pesos. Halaga ng pataba o pamatay peste 300 pesos. Bayad sa serbisyo 50 pesos. Iba pang gastusin 50 pesos. Ang sagot, 900 pesos. Halaga ng pinagbilhan, 5 pasong palmera, 1,000 pesos. 10 pasong rosas, 1,600 pesos. 5 pasong San Francisco, 1,100 pesos. Ang kabuuan, 3,700 pesos. Halaga ng pinagbilhan, 3,700 pesos. Halaga ng gastusin, 900 pesos. Kita o tubo, 2,800 pesos.
Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay, pangkatang gawain. Papangkati ng guro sa 4 ang klase at isasagawa ang pangkatang gawain. Magbibigay ang bawat pangkat ng kanilang mga halimbawang talaan ng puhunan, gastusin at kita sa paninda o pagtitinda ng iba pang mga pananim o halaman. Isusulat ng bawat pangkat ang kanilang mga nabuong ideya sa kartolina o Manila paper na ibibigay ng guro at magkakaroon ng presentasyon ng bawat leader o representative ng grupo. Pabaong pagkatuto, buo din natin. Mga gabay na tanong, ano-anong mga konsepto o ideya ang inyong natutunan sa paksang tinalakay? Bakit mahalaga ang pagtatala ng puhunan at ang mga ginastos? Bakit mahalaga ang tamang pagkukwenta ng halaga ng isang paninda? Sagutan natin ang mga gabay na tanong. Una, ano-anong mga konsepto o ideya ang inyong natutunan sa paksang tinalakay? Ang sagot, natutunan namin ang kahalagahan ng maayos na pagtatala ng puhunan, tamang pagkukwenta ng halaga ng paninda at kung paano ito nakakatulong sa pag-unlad ng isang negosyo. Pangalawa, bakit mahalaga ang pagtatala ng puhunan at ang mga ginastos? Ang sagot, mahalaga ang pagtatala ng puhunan at mga ginastos upang malaman kung kumikita o nalulugi ang isang negosyo at upang maiwasan ang labis na paggastos. Pangatlo, bakit mahalaga ang tamang pagkukwenta ng halaga ng isang paninda? Ang sagot, ang tamang pagkukwenta ng halaga ng isang paninda ay mahalaga upang matiyak na may sapat na tubo at hindi malugi ang negosyo habang nananatiling abot kaya sa mga mamimili. Pagninilay sa pagkatuto, salaminin natin. Magmuni-muni o reflect batay sa ginawang pag-aaral ng paksang aralin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba ng buong kasipagan. Ang gawain ay mayroong 15 puntos. Ang pagbibigay ng marka ay base sa impormasyong hinihingi o naitala. 3. Mga natutunan ko. 2. Mga aspeto na aking natuklasan na nakakatuwa o nakaka-inspire. 1. Magagamit ko sa aking buhay o sa aking pang-araw-araw na gawain ang aking mga natutunan sa pamamagitan ng gawin ito sa inyong kwaderno. Sagutan natin. 3. Mga natutunan ko. Una, natutunan ko kung paano ang tama at wasto ang pagtutuos ng presyong paninda upang matiyak na hindi malulugi ang negosyo. Pangalawa, nalaman ko ang kahalagahan ng paggawa ng talaan ng puhunan at ginastos upang masubaybayan ang pera na ginastos at kinikita. Pangatlo, natutunan ko ang konsepto ng tubo o kita at kung paano ito naaapektuhan ng puhunan at presyo ng paninda. 2. Mga aspeto na aking natuklasan na nakakatuwa o nakaka-inspire. Una, nakakatuwa na may simpleng paraan ng pagkalkula ng presyo at kita, kaya kahit maliit na negosyante ay kayang gawin ito. Pangalawa, nakaka-inspire malaman na sa tamang pagmamanage ng puhunan at gastos, maaaring lumago ang isang negosyo.
1. Magagamit ko sa aking buhay o sa aking pang-araw-araw na gawain ang aking mga natutunan sa pamamagitan ng magagamit ko ito sa pagbabudget ng aking pera, lalo na kung ako ay magnenegosyo balang araw upang masiguradong may kita at hindi malulugi. Ika-4 na araw. Pagsusulit. A. Halaga ng paninda. Panuto, kwentahin ang halaga ng paninda na ginagamit ang sumusunod na formula. Formula, pesos minus puhunan times 0.10%, idagdag sa puhunan. Presyong pantinda equals puhunan plus 10%. Number 1, 6 pesos. Ang sagot, 6.60 pesos. Number 2, 10 pesos. Ang sagot, 11 pesos. Number 3, 15 pesos. Ang sagot, 16.50 pesos. Number 4, 16.50 pesos. Ang sagot, 18.15 pesos. Number 5, 20 pesos. Ang sagot, 22 pesos. Number 6, 25 pesos. Ang sagot, 27.50 pesos. Number 7, 35.50 pesos. Ang sagot, 39.05 pesos. Number 8, 55 pesos. Ang sagot, 60.50 pesos. Number 9, 58.75 pesos. Ang sagot, 64.63 pesos. Number 10, 100 pesos. Ang sagot, 110 pesos. B. Kabuuang tubo at netong tubo. Panuto, gamitin ang mga sumusunod na formula sa pagkukwenta ng kabuuang tubo at netong tubo. Ang formula, pinagbilhan minus puhunan equals kabuuang tubo. Kabuuang tubo minus mga gastos equals netong tubo. Unang kolum, pinagbilhan. Pangalawang kolum, puhunan. Pangatlong kolum, kabuuang tubo. Pangatlong kolum, mga gastos. At panglimang kolum, netong tubo. Number 1, pinagbilhan 1,500.50 pesos. Puhunan 400 pesos. Kabuuang tubo 1,100.50 pesos. Mga gastos, 140 pesos. Netong tubo, 960.50 pesos. Number 2, 750 pesos. 140 pesos. 610 pesos. 45 pesos. At 565 pesos. Number 3, 355 minus 50, 220 pesos, 135.50 pesos, 65 pesos, 70.50 pesos. Number 4, 765.50 pesos, 350 pesos, 415.50 pesos, 80 pesos, 335.50 pesos. Number 5, 700 pesos, 650 pesos, 50 pesos, 105 pesos, at negative 55 pesos. Ibig sabihin, lugi. C. Pagtutuos ng kita o tubo. Panuto, suriin ang mga tala sa loob ng kahon at kwentahin ang mga sumusunod. Gastusin, pananim 1,000 pesos, pataba o peste 350 pesos, serbisyo 150 pesos, iba pa 100 pesos. Ang kabuuan, 1,600 pesos. Pinagbilhan, 7 gumamela, 1,400 pesos. 10 sunflower, 2,600 pesos. 5 San Francisco, 1,100 pesos.
Kabuuan ng pinagbilhan, 5,100 pesos. Kita, pinagbilhan minus gastusin equals 3,500 pesos. Pusuan mo. Panuto, lagyan ng puso kung ang sumusunod ay kahalagahan ng paggawa ng mga talaan ng puhunan at gastusin sa pagtitinda at X kung hindi. Una, nakakatulong sa pagpaparami ng mga mamimili. Ang sagot, puso. Pangalawa, nakakatulong sa pagtukoy ng mga aspeto ng pagtitinda na maaaring mapabuti o palakasin. Ang sagot, puso. Pangatlo, nakapagbibigay ng ideya kung ang paninda ay nalulugi o kumikita. Ang sagot, puso. Pang-apat, nakadadagdag abala sa pagtitinda. Ang sagot, X. At pang-lima, nakapagbibigay ng ideya upang makapagdaya sa negosyo. Ang sagot, X. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!